chapter 3. Sa mga nakakarating ng Banawi, meron pong announcement doon, no? Good news. Mukhang pag-akyat natin doon, may kesa nila yung auditorium. Isang kapatid doon na nag-donate ng ng pagpakisami. Mga kapatid na kadadating galing Hawaii, si malaking bagay yun dahil pag kukulang talaga doon, hindi magkaintindihan talaga doon, nasubukan namin yan. Kahit nakamay, pag sanabayan ka ng ulan, mahirap. So, malaking bagay po yan na nakabili na po sila ng materyales. So, pray po natin na kompleto lahat, kailangan sa amin. So, masalamat tayo sa Panginoon sa ganyan mga development. At least, sign din yan, isang sign ng paglago ng gawain. Okay, Matthew chapter 3. Basahin mo natin ang salit-salitan. In those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea. For this is he that was spoken of by the prophet Isaiah, saying, the voice of one crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make his path straight. Then went out to him Jerusalem and all Judea and all the region round about Jordan. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come? And think not to say within yourselves, we have Abraham to our father. For I said to you that God is able of these stones to raise up children unto Abraham. Now also the axe say unto the root of the trees, therefore you believe that I did baptize you with water unto repentance, but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. Review ko lang, ano yung fun dito? The fun is in his hand. Ano yung fun? Abanico? Alala niyo ba yan sa Mothers and Customs of Bible Land? Farming tools. Ano yung farming tool na tinatawag na fun? Meron ba silang implement na LBC na ginagano? Di ba yung fun o pamaypay? Ano ba yan? Gilingan? Milyon. Ano yung fun na natutuwi dito? Ginagamit yan pagka nag-winnowing na. Tapos yung threshing, di ba? Pagka hinarvest yan, transport sa barn, and then sa threshing floor, itetrash yan para matanggal yung mga grain. Pero magkakahalo pa yan, di ba? So, the next process is winnowing. At sa winnowing, yun ang isang instrument ng fan. Ano yung fan? Yun. Usually, fork lang yan fork. Pangtuhog sa mga dayami at panghagis. So, tayo pa dito dyan, And then, verse 11, take note of verse 11, sino yung tinutukoy dito na, he that cometh after me is mightier than I. Jesus Christ, whose shoes are not worthy to bear, he shall baptize you with the Holy Ghost. So gusto ko i-emphasize dyan, ang Holy Spirit hindi nagbabaptize. Right? Sino nagbabaptize? Si
Sino ang nagbabaptize according to the verse? Based on that verse, sino ang nagbabaptize? Oh, sino? Give me a person na nagbabaptize. Jesus Christ, di ba? So, ang context dyan, si Jesus Christ eh. Pero hindi siya to sa tubig. Magbabaptize. Ang Holy Spirit, ang magiging, kumbaga, instead of tubig, Holy Spirit, naganap ba yan? Yung baptism with the Holy Spirit? Acts chapter 2 naganap yan eh, di ba? So, doon na fulfill yan. And there is another baptism na bibigay ng Panginoon balang araw. Yung tinatawag na baptism in fire. Nakita nyo? Baptism with fire. So, dalawang baptism na ipe-perform ng Panginoon. Una, yung sa Acts chapter 2, naganap na yan sa upper room. Natingan mo ang Holy Spirit in the form of wind doon sa upper room. So, napuno ng hangin yung buong kwarto. So, na-immerse sila sa hangin. Holy Spirit yun. Yung rushing mighty wind, nalala yun, the rushing mighty wind. Yun yung Holy Spirit. So, na-immerse sila sa Spirit. Napuno ng hangin, ng wind, yung room. So, para sila nalubog sa Holy Spirit. So, na-fulfill na yan. So, si Jesus Christ ang gumawa niyan. Hindi Holy Spirit ang nagbabaptize. Kasi ang mga Pentecostal, may belief sila na ang Holy Spirit nagbabaptize. Ang tawag nila, baptism of. Pero walang baptism of sa bagay. Walang meron, baptism with. Baptism with. So, hindi siya yung nagbabaptize. Holy Spirit. Ang mga apostles, binaptize sa Spirit. With, baptized with. They were baptized with the Spirit. And then later on, parang araw, sa Judgment Day naman matutupad yan, baptism with fire. Alala niyo yung pangako ng Panginoon sa Genesis, yung rainbow? Ano yung rainbow? Imagine nyo na, hindi na gugunawin ang mundo ng baha. Pero mas malupit pa lang ipinalit ng Panginoon. Ang ipapalit ay apoy. Yan, sa last days naman yan. Baptism with fire. Okay, verse 12. Whose fan is in his hand, and he will truly purge his floor, and gather his wheat into the garner, but he will burn up the chaff with unquenchable fire. But John forbade him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me? So, ano yung baptism? It is a work of righteousness. Yung pinigilan sa ninyo dyan, di ba? So, sabi ng Panginoon sa 15, suffer it to be so now. Ayahan mo mangyari yan. Kasi ang baptism, that is fulfilling of righteousness. Pero sabi ng Titus 3:5, not by works of righteousness, we are saved. Hindi tayo na saved sa works of righteousness. Kahit baptism, hindi na natin magligtas yan. 16, and Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him. So, pakita natin dito ang Trinity. May Trinity niyan. Saan ang Trinity sa verse 16? Jesus, God the Son. And then the heavens were opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove. And then 17, ano yan? Yung voice. Kaninong voice yun? Natural. Father, kasi sabi niya, this is my beloved Son. Sino nagsalita na, di ba? Yung Father, sa yung may Son, di ba? This is my beloved Son. So, yes po ang Trinity, no? Hindi niyo makikita yung salitang Trinity sa Bible. Walang word na Trinity. Pero yung persona, para masasabi niyo yung Trinity, kompleto. Okay? So, we will turn our Bibles to the 5th chapter of the same book, chapter 5. At dito ang ating mensahe sa dito.
Matthew chapter 5. So the title of our message is Happiness Through Peacemaking. Basahin po natin ang verses 1 up to 9. And seeing the multitudes, verse 1, he went up into a mountain, and when he was set, his disciples came unto him, and he opened his mouth and taught them, saying. So ito yung sermon, itong sermon na ito, hanggang chapter 7 ito eh. 7, 5, 3 chapters ito. Ito yung tinatawag na Sermon on the Mount. Ito yung isa sa pinakatanyag na mensahe ng ating Panginoon. Dito sa Sermon on the Mount, yan niya sinabi yung golden rule. Yan niya sinabi yung, if your eye will offend you or your hand offend you, cut it off. It's better for you to go to heaven with one arm kaysa sa pupunta sa kumpleto sa impyerno. Pagka sinampal ka sa kanan, bigay mo yung kaliwa. Humihingi ng balabal mo, isama mo na, pati girdel mo. Kung may hinihilig sa'yo na lumakad ng isang milya, gawin mo ng dalawa. Diba? Ano pa? Ang mga mensahe ng Panginoon dyan. He that will love mother and father better than me is not worthy of me. That din yung seek ye first, the kingdom of God. Look at the birds, they toil not, nor harvest. So lahat yan, nandyan sa Sermon on the Mount. Judge not, that ye be not judged. A wise man built his house upon the rock. Ganyan. Not everyone that calleth unto me, Lord, Lord. Kaya nga matapos yung mensahe niya, nagulantang yung mga nakinig. Ganyan yung klase ito. Matindi. Ang kanyang pangangaral ay hindi kagaya ng mga religious leaders natin. He preaches as one with authority. Ang kanyang pangangaral ay pangangaral na mayroong otoridad. So, yan po ang famous na sermon ng Panginoon. Kilala din ito sa tawag na ito, beatitude, ano? Beatitude. Okay, verse 2. And he opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. So, ano dito yung tinutukoy na poor in spirit? Kasi ang kabaligtaran ng poor in spirit, yung high-spirited. Usually, ang mga unsafe ang meron yan, yung parating, parang silang agresibo, no? Napaka-aggressive na mga unsafe. Hanggang hindi mo sila maawat na sa kanilang pagyaman, sa kanilang hindi mo na mapigil, sa kanilang pag-angat. Sila yung merong arrogant spirit. Usually, ang mga disciples ng Panginoon, sila yung parang malulugo-lugo sa mundong ito eh. Napunta niyo ba yun? Marami sa mga Kristiyano, parang tanong, bakit kaya? Ang kapitbahay ko, pinapanood ko na lang para yung pag-asenso. Pero ako, anak ng Panginoon, ang bagal ng pag-unlad. Yan, ano? So, poor in spirit, ito for theirs is the kingdom of heaven. So, believer, ang tinutukoy dyan, believer. Blessed are they that mourn. Bakit sila nag-mourn? They are mourning because of sin. Yung mourn kasi magluluksa yan, di ba? Nagluluksa. Sino lang ba nagluluksa sa kasalanan? Ang mga unsaved ba nagluluksa sa kasalanan niya? Believer po, nakakaramdam ng kalungkutan sa kasalanan. Kaya kung nararamdaman ninyo yung kalungkutan dahil sa kasalanan, barpayan, palatandaan niya na ikaw ay isang disipulo na ng Panginoon. At ang pangako ng Diyos, mapalad ka. Diba? Mapalad ka. Kung nararamdaman niya, dahil aaliwin ka eh. Kailan magkakaroon ng kaaliwan niya? Kailan darating yung tutubos ang kaaliwan natin? Kapag nabura na yung ating sinful nature. And when will that take place? Pag tayo ay namatay na. And when we receive our glorified body, the Lord will replace our body na may sinful nature with one that is free of sinful nature. Papalitan tayo ng katawan na wala ng taglay na likas ng kasalanan. Hindi mo na mararamdaman yung pagka-ibig, ano? Yung attracted sa kasalanan. Hindi mo na mararamdaman yun. Parang kang ibon na ibon ka, kailanman hindi ka ma-attract na kumain ng spaghetti, ano? Kasi
hindi mo likas yung spaghetti. Parang gano'n, no? Pero sa ngayon, dahil wala pa tayo sa glorified body, kapag meron temptation sa harapan natin na magkasala, minsan, nararamdaman pa natin yung parang nakataka ka rin, di ba? Parang namamagnetize ka pa na hindi ko kaya gawin. Total, nabayaran mo naman ang kasalanan ko. Hihingi ko lang naman tawad mamaya yan. At least na huli. Di ba? Parang gusto mo pa rin gawin, na-attract ka pa rin, pero pag nabago namin yung kalikasan, totally, kahit na anong nandiyan, wala. Alala niyo yung sinasabi ng Panginoon tungkol kay Satan, di ba? Nakakita ko si Satanas, namugaw ba, nakagaya na lightning. Medyo masagwa lang yung pagkasabi sa Tagalog eh. No, the Bible? Nakikita ko si Satanas, namugaw ba, nakagaya ng electric. Pero lightning yan, di ba, sa English? I see Satan falling like lightning, but he has nothing with me. Baga, wala siyang pwedeng gawin para ako matuksong magkasala. Pero mo, ilang araw sa tinutukso ni Satanas? Doon sa Matthew chapter 4. Alam niyo ba na hindi lang isang araw yun na naganap yung tatlong lugar na pinagdalan sa kanya? Templo, sa bundok, tapos yung bato, ganyan yung tinapay. Baka yun na yung pinaka-finale na temptation eh. Pero hindi lang sa isang araw naganap yun. 40 days yun. 40 days na sinete ng Panginoon. Pero kahit na 40 days ka tukso ng tukso sa isang banin, wala ka namang likas na rin. Wala eh. Ano bang bayawa ka na pinipilit kang kumain ng alay? Diba? Ano bang pagkain ng bayawa? Diba? Hayop. Lalo na kung patay na yung hayop, paborito ng bayawa. Kahit anong sarap ng palay, hindi ka talaga matutukso dyan. Wala sa likas na kumain ng ganun eh. Ganun ang ating Panginoon. Kahit anong i-offer sa kanyang temptation, hindi niya talaga magagawang magkasala dahil hindi siya ma-attract doon. At yun mga kapatid, mangyayari din sa atin. Kaya maaalim tayo pag nawala na yung sinful nature niya. Sa ngayon, nakakaranas tayo ng pagluluksa. Mourning because of sin. But the Lord promised that we will be comforted. Verse 5, Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. So yung napaka-ironic, maliit ko na nabanggit, ang mga nabuhay, ang mga conqueror, paano sila nag-conquer? By using power. Ginamitan nila ng power. Ano pa? Violence. Tapang. Yung kanilang tapang. Si Napoleon Bonaparte, napakaliit lang na tao yan eh. Maliit lang na tao yan, pero napakalaki ng kanyang puso, napakatapang niya. Okay? Si Alexander the Great, ganoon din. Pero itong mga human conqueror na ito, wala eh. Hindi nagtagal. Hitler, ganoon din. Sila ng mga matatapang. Sila yung maagang namatay. Pero sino yung sino yung pinangakuha ng Diyos na magmamana ng lupa? Hindi yung matatapang eh. Diba? Mga maamo. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Sino naman tinutukoy dito na meek? Mga Kristiyano na naman to, no? Diba, inalitulad tayo ng Panginoon sa kalapati? Be wise as serpents, but heartless as a dove. Inalitulad tayo ng Panginoon sa kalapati. O nananawagan niya sa atin na maging maamo na kagaya ng kalapati. Meek as a dove. Verse 6, Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Again, believer, ang tinutukoy dyan. Dahil ang believer, sila yung merong nararamdaman pagkauhaw sa katwiran. Hindi natin sinasabi na nape-perfect natin yung pagiging matuwid ng mamumuhay natin sa araw-araw. Minsan-minsan, napapalikurin tayo ng landas, Pero yung uhaw mo, na maging matuwid, hindi nawawala. Yun ang kaibahan eh. Ang unbeliever, hanggang talaga may lulusot na yan, At pag dahil sun yan, masaya yan. Pero ang Kristiyano,
hindi siya happy, no? Mangyari man yan, hindi siya happy. Hindi niya way of life yan eh. Kung talaga po siya lang talaga tatanungin, kung meron lang talaga yung paraan, lalo pa, Pilipinas, no? Ang Pilipinas, ang problema natin, malalim. Napakalalim ang problema ng Pilipinas. Pag i-overhaul ng Pilipinas, hindi basta-basta trabaho yan. Magsisimula yan sa janitor, magsisimula yan sa mga pinakamababang na sa pwesto. Hanggang sa pinakapataas na pwesto sa baguhin na at marami sa mga pumasok na matino. Bandang uli sila yung nilamon ng sistema. Nasa mga kasi ang tawag sa problema ng Pilipinas is systemic. Sistema. Yung napakahirap. Ano? Yung sinasabi natin na matuwid na pamumuhay, napakahirap i-apply sa mundo ito. Ano? Dahil kahit sa mga gumaling, parang yun talaga ang way of life. Yun ang way of life dito sa mundo ito. Lalo na sa Pilipinas. So, tawag yan ay systemic. So, yung hunger natin for righteousness, hindi po yan nawawala. Lalang araw, tayo po'y mabubusog. Dahil doon sa millennial kingdom, itatatag ng Panginoon, it is a rule of righteousness. Yan po ay mamumuno ng katwiran. It shall be the rule of righteousness. Ngayon, ako, anong rule ngayon? Palakasan ngayon, di ba? Minsan yung mas qualified, yung credential, ay walang makilala, di ba? Mag-iwanan ka na lang. Tama ba ako? Pero yung maski hindi qualified, ang tinatanong sa Pilipinas, hindi yung ano eh, kundi sino eh. Hindi yung ano na tapos mo, wala, hindi ganun eh. Tinatanong ka, sino ba makilala mo dito? Sino makilala mo dito? Hindi tinatanong kung ano yung matapos mo eh. Ano ba ang naging experience mo? Wala eh. Diba? Mag-apply ka lang ng Chowking. Parang kahit dyan eh, meron pa rin ano eh. Ano po ako? Nag-refer po ako dito ni yung supervisor nyo dito. Diba? O, ito nga baka naman supervisor. Tama ba ako eh? Ang mabigat sa labanan natin. Okay? Verse 7. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. And then verse 9. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Take note of the word. Sabi ko nga, ang tawag sa atin ng Panginoon ay mga peacemakers. So, hindi lamang tayo mga peaceful na tao, nakagaya ng tupa, maako, at ang nais natin kapayapaan. Kung mapapalampas lamang natin, pinapalampas na natin, di ba? Sabi ng Panginoon, ang kanyang aral sa atin, love your enemy, di ba? Huwag kang gagantin, because vengeance is mine. I will repay, saith the Lord. So, maraming peaceful ang doktrina ng Panginoon eh. Kaya nga nang lumalaganap ng Christianity, naalala mga Roman Empire, sabi nila kapag tuluyan na naging Kristiyano ang population, wala, hihina ang imperyo. Dahil ang imperyo ng Roma, lumakas at tumawa dahil sa tapang, dahil sa attitude of conquering. Kapag ganyan ang prinsipyo mo sa buhay, love your enemy, magiging malamya, hindi tatagalan. Kaya ano pinagagawa sa Kristiyano? Pinagpapatay ang mga Kristiyano. Okay? Pero yun, wala na magagawa. Yun ang aral ng Panginoon eh. Diba? We are disciples. Hindi tayo disciple ni Buddha. Hindi tayo disciple ni Confucius. Yun din naman yung mga follower ni Buddha. Diba? Marami kong bamuhay yung kanyang teaching. Ang mga follower ng Confucius, yung mga Taoist, yung mga
Maoist. Dati, Maoist pala. Ano yan? Communist pala yan, Maoist. Kaya Taoist. Ano? Tayo po ay follower ng Panginoon, disciple na tayo. At ang kanyang principles to live by para sa atin is one of peaceful living. Maging harmless. At ang kanyang panawagan sa atin ay hindi na maging peaceful na tao. Ano ba yung peaceful na tao? Hindi ka mahilig sa trouble. Diba? Peaceful ka eh. Pero meron pang mas mataas na level na gusto ng Panginoon sa atin. Tayo po yung maging mga peacemaker. Kasi yung peaceful, parang ano ka lang eh. Passive, hindi mo lang ginagawa. Hindi ka nang gugulo kasi peaceful ka eh. Pero pag sinabing peacemaker ka, ano ba? Active. Meron kang ginagawa. Kung merong trouble, ikaw yung gumagawa ng paraan na manumbalik yung peace, ma-restore ang peace. Yun ang ibig sabihin ng peacemaker. Kaya nga ang indictment ng Panginoon sa unbelieving world, the way of peace they have not known. Ang daan ng kapayapaan, hindi nila alam. Alam nila, daan ng gulo. Ang alam nila, daan ng dahas. Yung daan ng karahasan. Pero yung gumawa ng paraan para mahanap ang kapayapaan, hanapin ang way kung paano ma-restore ang kapayapaan, paano manumbalik, paano makuha ang kapayapaan, ay doon na rin. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, the way of peace they have not known. Ang kanila para mawala ang violente, use more violence. Pero Panginoon lang pwede gumawa niya. Hindi tayo ang inordain niya na gagawa ng ganyan. Dahil sa lamang ang pwede gumawa niya. Na yung karahasan, susupinin niya ng mas malakas na karahasan. When He will rule this world with a rod of iron. Siya ang gagawa niya. Pero sa atin, na kanyang mga disipulo, mga followers, ang nakarela sa atin ay hanapin na yung daan ng kapayapaan. Naging peacemaker tayo. Sa trabaho, sa tahanan, mga pamilya, lalo na sa mga kamakamakaanak, sa mga relasyon, mga kaibigan. Bilang mga Kristiyano, tayo naging way para bumalik yung peace, ma-restore ang peace. Diba? Tama lang yun. Do you agree with me? Anak tayo ng Diyos, diba? Amen. And God is what? He is the God of peace. Tawag sa kanya, the God of peace. Sanctify your holy. He is the God of peace. At pangalaman niya sa atin, maging mga peacemakers. Tawag nga sa Panginoon, di ba? The Prince of Peace, Isaiah 9:6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Prince of Peace. Nung isilang ang Panginoon, anong inaanal sa mga Diyos? Peace on earth, di ba? Peace on earth and goodwill. Goodwill towards men. Ganda ang loob. Para sabi sa atin sa Romans 5:1 yata, no? He made peace through the blood of His cross. Romans 5:1, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ano po ba ang kapayapaan? No? Paralan po natin ng peace. According to Webster, or to dictionary definition, no? Peace is what? Freedom from war. Yan. Siyempre, pag tinag ng dictionary, yan ang mga entry. No? Peace. Freedom from war. Walang gera. Walang civil strife. Walang mga gulo sa lipunan. Ito ba mga lesser meaning? Baga, pangpalawakan na, pag sinabing digmaan, at walang digmaan. Freedom from disagreement. So, pagka walang disagreement, there is peace. Freedom from quarrels. Walang mga away-away, it means there is peace. Freedom, or another meaning is harmony. Pag merong harmony. Another meaning is undisturbed state of mind or absence of mental conflict. Okay. So walang mga trouble sa isip mo, hindi peaceful mind ka, di ba? Walang mga conflict.
Pag meron ka mga problems and pressures, medyo magulo isip, di ba? Distracted ka. So, hindi pa yata pagtulog mo. Tama ba ako? Marami ka mga inaalala, may mga pressures, hindi peaceful ang mind, wala kang peace. Okay? So, ano bang ibig sabihin ng peace? When the Lord told us to become peacemakers, ang assumption dyan, kapatid, meron talagang trouble. The assumption is that in this world, there will be trouble. And what causes trouble? Sin causes trouble. Yan ang dahilan ng trouble. Yan naman talaga lahat ang pinagbulan ng lahat ng tangin sa mundong ito, di ba? Hindi pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, payapa ang mundo ngayon. Walang may sakit ngayon. Kung wala ang kasalanan sa sanglibutan, walang mamamatay. Kasi mula nung nagkasala si Adam, saka nang lumitaw ang mga germs. Kaya nagkaroon ng bacteria. Kaya nagkaroon ng virus. Kaya nagkaroon ng decomposition. Pero nung wala pang kasalanan, perfect, walang maninila, walang bacteria na kumakain. Walang virus na kumakain ng katawan natin, ang laman natin. Ito wala niya. Sige, walang mabubulok. Tama ba ko? Kaya nga nasa yelo, hindi nabubulok eh. Bakit? Ang germ, hindi nabubuhay sa yelo. Kaya nga yung safe na karne, hindi yung bagong patay. Mas safe na karne yung frozen. Tama ba ko? Pagka na-frozen yung karne mo ng 3 days, 4 days, minsan mas safe yan eh. Dahil namatay na sa yelo yan eh. Diba? Tinan niyo yung mga nahuhukay sa yelo na frozen na. Diba? Sa buho pa. Diba? Ang ilang araw na. Nag-preserve. Hindi na bubuhay yung bacteria. So, bakit may trouble? Because of sin. Kung wala sana yung sin, walang mga defects. Walang mga depekto sa ating personalidad, walang depekto sa ating pagkatao, sa ating pag-ugali, walang depekto sa katawan natin, walang mga sakit-sakit. Okay? So, the word peace presupposes that sin has brought contention and enmity. Kung walang kasalanan, hindi kailangan ng mga peacemakers, no? Pero dahil sa kasalanan, ano ngayon ang tao? Ang tao po ngayon ay rebel. We are by nature are rebels. Mga rebelde po tayo. Ang nasa atin ito, yung tinatawag na anarchy, kahuluhan. Pag ako nakakita ng mga rally, yan ang pumapasok sa utak ko yung pala na yun. Naalala niyo uling sona? Kapag grabe yung anarchy na nangyari. Kapag ba yun, uling sona ng pangkap? Yung uling sona ng presidente? Diba? Yung ginawa nila sa truck, dinasag, tinasok yung driver, yung mga barricade, yung bakod, diba? Parang hindi sila paawat talaga. Ano? That's anarchy. At yan kung anarchy na yan, nasa lahat natin yan, lahat ng tao. Bigla nakokontrol, diba? Okay? So, ano nagdulot niyan? Kasalanan. Hindi lang ang anarchy towards God, and anarchy towards our fellow men. Nakakatakot na kaya ang ating society ngayon, no? Yung nananahimik ka, mayroong mga tao na wala nang magawa sa mundo kundi mag-erovisyon ng kapwa. Diba? Nagtatrabaho ka ng tahimik, hindi ka naman nanggagambala, pero may mga hold-up sa'yo. Ang gusto na lang kainin, yung pinaghirapan ng iba. Diba? Diba yung polis? Lagi ginagawa. Yung mga meron polis na sakay siya ng jeep, tapos inuldan yung isang babae sa jeep. PMA yan ba yun? PMA pala. Kaya nabalit sa ulo. Buti natanggal na yun sa ulo. Yung nasa balikan siya na bala, yung namatanda. Nananahimik yung tao naghahanap buhay. Uhodapin ka.
Maglalakad ka lang yan. Sa tapat namin, parating may tutulog doon. Isang araw, kapit bahay lang namin. Ang aga-aga, mga 5 o'clock yata ng mga yun. Hinaglag ko pa. Mabuting ko pati, nasa likod, medyo malayo, nakatakbo. Nagsumbong sa tata, retired Navy yata yung tatay mo. Labas, wala na. Pero yung bago na. Mabuti, ganun lang. Dito lang yan, sa atin, ano? Ngayon, signal village na yun. Ang daming krimen. Ano? Maglalaro ka ng tahimik ng PSP mo. Dahil mo sa PSP. Hindi mamamatay. So, anarchy. Rebellion of man. Ano? So, men are in rebellion not only with biblical principles. Man is in rebellion with his other fellow men. Higit sa lahat, kapatid. Man is a rebel before God. Yung iba, talagang openly, no? Yung iba naman, secretly. Yung iba mga tao, talagang open ang kanilang pagre-rebelde sa Diyos. Talagang open defiance niya. Ano ba na ipapakita yung open rebellion sa Diyos? Yung lack of respect for marriage, that is rebellion to God's word. God's divine institution. Yung maging homosexual. Diba? Ano yan? Rebellion sa Panginoon yan. Tama ba ako? Sabi ng Bible male and female created in them. Diba? The man and his wife. Pero anong nauuso ngayon? Ano magkaintindihan, ano? Di ba rebellion yan? Rebellion sa mga tinakdang institution ng Panginoon. So mga kapatid, ang panawagan po sa atin ng Panginoon ay maging mga peacemakers. Pero hindi peace at all cost. Totoo po na dapat tayo maging peaceful na tao. Totoo na maging tagapamayapa tayo. Pero hindi naman natin pinupursu ang peace na meron ka naman isang sakripisyo. Hindi naman po gano'n. Kasi baka dahil sa hangad mo lamang kapayapaan, parang mawala na lang yung gulo, mananahimik ka na lang, pero hindi ka pala dapat manahimik. Naintindihan niyo po ba yung sinasabi ko? Meron time na dahil hindi dahil sa naghahanap ka ng kapayapaan, meron kang dapat na harapin o dapat na i-address, hindi mo na lang i-address para lamang huwag na lang magulo. Hindi mo na lang i-confront yung tao para hindi na lang magulo sa bahay o para wala na lang away. Pero sa totoo lang, dapat hindi pinakalampas. So, tama po, no? Balansehin natin. God wants us to be peacemakers. God wants us to pursue peace, pero hindi naman to the point na gano'n ka naman i-give up. Kasi may mga pagkakataon na kung kailangan mong confront yung tao, harapin siya. Ano? Kailangan gawin natin yan. Kung kailangan magkapalitan ng mga masasakit na salita dahil yan ang kailangan, para may tuwid, talagang mawawala ang peace niya. Pero, kaysa naman sa tatahimik ka lang, kahit alam mo nagpapatuloy sa mali, sa kasalanan ng isang tao, di ba? Ano pipiliin natin? Alala ko yung principle ng isang kaibigan mo pasok, sabi niya, okay lang, magkaaway tayo ngayon, basta ba nang huli, magkaibigan tayo. Kaysa yung magkaibigan tayo ngayon, basta ba nang huli, magkaaway. Oo, ano yung video sabihin doon? Yung, dahil nakikita ko yung mali mong ginagawa, inaaway na kita. Dahil ayokong matuluyan ka sa mali. Ayokong magtuloy-tuloy ka sa mali, kaya kung dating sa'yo parang inaaway kita, okay lang. Mag-rumble na tayo ngayon, basta ipabukha ko sa'yo na mali ka. At mali ang pinatutungan mo at balang araw, marirealize mo at ikaw ngayon na magpapasalamat sa akin. Di ba meron ganyan verse sa Bible? The wound of a friend yata is better than the kiss of... Meron ganyan verse sa Proverbs? The wound of a friend is better than
the kiss of an enemy. Diba? Meron ba yung verse? Oh. Kaysa naman sa sang-ayon na ako ng sang-ayon sa'yo, okay yan, walang masama dyan. Yung pala, kapapahamak na ng tao. Hindi nga kayo nagkaaway, di ba? Hindi nga kayo nagkaroon ng conflict kasi sang-ayon ka lang ng sang-ayon sa kanya, kahit mali na eh. Di ba? Tapos bandang huli, kapapahamak pala niya. Nakuha niyo po ba yung sabihin? May kapapahamak pala niya yung pupuntahan niya. Hindi mo pinapamukha sa kanya. Kaya yun yung sinasabi ng prinsipyo na magkaaway na tayo ngayon. Basta bukas, magkaibigan tayo. Kaysa yung magkaibigan tayo ngayon, na bukas, magkaaway tayo. Ano? So mga kapatid, maging peacemaker tayo, pero babalansin din natin. Ano yung maging peacemaker? Hindi ibig sabihin niya na hindi babaliwala natin ang righteousness. It is not at the expense of righteousness. Okay? Dahil sabi ng Bible eh, for righteousness' sake, di ba? Blessed are you when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for righteousness' sake. Pero kung isusuko mo na yung righteousness, susurrender mo na kung ano yung tama para lamang walang pawala gulo. Hindi naman tama yun. Kahit sa child training, mga kapatid, importante sa child training yung conflict. Marami kasi umiiwas sa conflict eh. Para hindi magkaroon ng conflict, pinatakasan yan, sige, patayin mo para wala ng conflict. Kaya mo na lang. Ako na lang, guloy ng anak ko. Mag-aaway lang kayo niya. Anak na nangyayari sa akin. Umiiwas tayo sa conflict, but conflict is an important part of discipline. It is an important part of training. Dahil sa pinatrain niyo yung bata, hindi pa niya alam yung tama, talagang parating mali yan. At kailangan hindi maiwasan talaga conflict. Pero kung tatahimik ka na lamang, dahil ayaw mo ng gulo, ayaw mo ng maingay sa bahay, para maiwasan ng conflict at tahimik ka na lang, wala, hindi ka nakakatulong. Dahil part ng training, discipline na hindi maiwasan to. Hindi talaga maiwasan ng conflict. May mali, di ba? May mali. Kung walang mali, walang conflict, di ba? What creates problem, di ba? Sin. What creates problem? Violation. Kung walang violation, walang conflict, di ba? Walang problem. Eh, merong violation, hindi maiwasan yan. Hindi maiwasan na magkakaroon ng conflict. Kailangan natin yan. Ang conflict. Eh, violation. Ang part din po yan ng training. So, we do not pursue peace. Yes, God wants us to be peaceful, but not at the expense of righteousness. So, pagka maintain natin yung kapayapaan, in a way na parang, hindi, pabayaan mo na lang yan. Pagbigyan mo na lang yan, para lang na. Pero mga bagay na pwedeng tolerate eh, di ba? Pero meron mga bagay na hindi. May mga bagay na, kung maliit lang naman talaga, kumbaga non-essential, pwede natin i-tolerate, pero may mga part na kapatid, may mga bagay na hindi talaga pwedeng papalakasin. So, we pursue peace, but not at the expense of righteousness. Dahil kapag umiwas ka sa conflict, umiwas tayo sa confrontation, for the sake of peace, na dapat harapin. Hindi peace ang matatawag doon. Karuwagan yun, Karuwagan yun. Nagdudawag tayo. So, we are not to sacrifice truth. We are not to sacrifice or compromise principle. We are not to forsake our duty for the sake of peace. Hindi natin isasakripisyo, sa altar ng tinatawag natin peace, ang alin, ang katwiran. Kaya mo nang maging ligo, para lang maging peaceful. Hindi. Yung duty mo, susurrender mo, hindi rin pwede yun. At yung prinsipyo natin, yung kompromiso natin ng prinsipyo natin para manatili ang katahimikan, o sakripisyo mo ang katotohanan, mananahimik ka na lang kahit merong mali. Sa doktrina, pwede rin apply yan eh. Kaya maraming mga associations na ng mga churches, mga fellowship, fellowships. Kaya tayong mga Baptist, hindi tayo mahilig sa yung mga grupo-grupo. Ano ba mga grupo-grupo ng Baptist niya? UBS, ano yan?
Baptist Bible Fellowship, Philippines. Mayroong Baptist Bible Fellowship International. Ngayon, dito sa mga paligid natin, dahil sila tinatawag na sakbat, no? Association ng mga Baptist ka. Mayroong conservative. ABUE. Yung ABUE, conservative yan eh. Association of Baptists for World Evangelism. Meron din Southern Baptist Convention. Association din yan eh. Alam niyo po ba mga kapatid, para manatili ang peace sa association na yan, marami na yan compromise. Kasi kapag ka nanandigin sa tama, marami ka pakakabunggo. So para maiwasan yung bungguan, kung ginagawa ng iba, nananahimik naman. Huwag mo na lang punahin yung buhay ng pastor na yan. Magugulo tayo eh. Kaya kunyari, mayroon po yung kasama sa asosasyon ng mga pastor. Asosasyon ng mga Baptist, immoral. Diba? Ngayon, pag kinonfront mo siya, magugulo yung samahan. Paano kung opisyal yun? Kaysa magulo yung samahan, hindi ka na, dalang punahin. Ang aral pala niya, mali ng doktrina. Baptist, pwede na mag-speaking in tongues. Pwede maka-join sa Pentecostal. Ngayon, dahil ayaw mong magkaroon ng trouble, huwag mo na lang pupunahin. Oo nga naman, na-maintain yung peace. Na-maintain yung association. Pero ano nangyari? Compromise. Kaya tayo mga Baptist, mga kapatid, hindi tayo mahilig sa mga association. Lalo rin tayo, yung mga Sovereign Grace Baptist. Ang mga Baptist, talagang kailangan sa pagiging separatist. Kaso malama, maraming Baptist, nasusunod na rin sa uso. Napapasunod tayo sa uso. Masalamat tayo, meron pang mangilan-ilang mga Baptist na nakagapana. Hindi pa rin na sa kanyang bagay. Ano? Mas maganda yan, independent. Independent tayo. Dahil naiiwasan po natin ang mga compromise. Okay? So, paano tayo magiging peacemaker? Yan. Una sa lahat, para maging peacemaker tayo, dapat muna tayo maging Kristiyano. Dahil, tayo po lahat, kung hindi pa tayo ligtas, tayo mismo ay kaaway ng Diyos. Diba? Kaaway tayo ng Diyos eh. Romans 8:7, for the carnal mind is an enmity against God. For it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Ang mga hindi paligtas ay nasa ano po? Pakikipag-alit. Ang mga hindi paligtas at enmity. Sila ay nasa pakikipag-alit sa Diyos. E paano ka magiging peacemaker? Ikaw mismo kaaway. So para ka maging peacemaker, kailangan mo na maging ligtas. Pagkaligtas ka na, nasa sayo na kapayapaan ng Panginoon. Romans 5:1. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So, Christ made peace between God and the sinner. Isaiah 53:5, Romans 5:1. Anong sabi ng Isaiah 53:5? The chastisement of our peace was upon him, and by his stripes we are healed. He was bruised. He was afflicted. He was bruised for our transgressions. He was bruised for our iniquities. He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and by his stripes we are healed. So, paano tayo naging at peace with God? Through the Lord Jesus Christ. Sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon. Okay? So, ngayon tayo po ay mga ligtas na. Meron na tayong kapayapaan with God the Father. So, meron na tayo ngayong peace of mind and peace of our conscience. Dalawa yun tinatawag na peace ng Bible. Peace with God, and peace of God. Anong pagkakaiba ng peace with God saka peace of God? Yung Romans 5:1. Ano yung Romans 5:1? Peace with God o peace of God? Peace with God yun.
Yun namang Philippians 4:7. Ano yun? Peace of God. Ano pong pagkakaiba ng dalawa? Anong pagkakaiba ng dalawa? Peace with God and peace of God. Anybody? Anong pagkakaiba ng peace with God and peace of God? Yung peace of God, nawawala ba yan? Yes or no? Ang peace of God, nawawala ba? Tapos bumabalik, nawawala, bumabalik, nawawala, bumabalik. Yes or no? Yung peace with God, nawawala ba yan? Bumabalik, nawawala, bumabalik. Ito ang pagkakaiba. Ang peace with God, minsan lang ito. Pag na-save ka, pag nananampalataya ka, yun ang sinasabi ng Romans 5:1, di ba? Therefore, being justified by faith, we have peace with God. So, wala na yung enmity with God. Wala na yung galit sa'yo ng Diyos, na wala na. Ang namagitan na ngayon sa Diyos at ng Kristiyano ay kapayapaan. Na-reconcile, di ba? We are reconciled by the blood of Christ. Yun ang tinatawag na peace with God. Minsan lang yan at hindi na yan nawawala. Ito ang kaibahan ng peace of God. Ito peace of God, dumadating ito kapag ka lubos ang tiwala ng Kristiyano sa mga pangako. Pero kapag ka minsan, ang tiwala natin parang nagkukulang. Kapag ka nagkukulang ka pa ng tiwala sa Panginoon, sa kanyang mga pangako, nawawala yung kapayapaan niya. Ngayon, paano babalik yung kapayapaan na yan? Philippians 4, verse 6. Yan ang sikreto para parating babalik na. By prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Isama mo na dyan yung yung Peter, 1 Peter 5, verse 7. Ano sabi ng 1 Peter 5:7? Casting all your cares upon Him, for He careth for you. Kapag ka nagagawa natin yan, kapatid, babalik na naman yung peace of God. Pero pagka nawawala ka na naman ng tiwala sa Diyos, mawawala na naman yung peace of God na yan. Actually, yung peace of God na yan, yan ang context ng Hebrews chapter 4. Hebrews sa book of Hebrews. Mag-ingat kayo, sabi ng book of Hebrews. Lest any of you will not enter rest. Kagaya ng nangyari sa mga Israelita sa ilan. Bakit hindi sila nakapasok sa lupang pangako agad? Dahil sa kawalan ng tiwala. Kailan nila napasok yung kapahingahan? After 40 years in the wilderness. Kailangan muna nilang parasahan ng Diyos ang 40 years. Salit na nagpapahinga na sila, hindi na sila pagala-gala. Hindi na sana sila gala ng gala, ikot ang ikot, nagpapahinga na sa lupang pangako. Pero hindi sila nakapasok sa kapahingahan dahil sa kawalan ng pananampalataya. Unbelief. Ngayon, sabi ni Paul, sa ngayon, meron ding lupang pangako sa Kristiyano. Bukod yung langit, bukod yun. Ngayon, sa lupa. Yung tinatawag na rest. May nagtanong ka sa araw sa akin yun eh. Sabi, Pastor, nalilito ko eh. Ano yung rest sa Hebrews? Ano ba yung tinutukoy na rest? Nasagot ko lang sa kanya, yan yung rest ng Kristiyano. Kasi maraming Kristiyano walang rest eh. Tama ba ako? Kristiyano lang pero walang rest. Bakit walang rest? Ang daming mga worries, ang daming mga kapag-abagan sa puso, ang daming mga alalahanin. Umamin tayo. Ang future, hindi di ba inaalala yan? Ano nangyayari bukas? Di ba inaalala rin natin yan yung bukas? Yan, kapag ka dumadating na sa punto na ano kaya mangyayari sa anak ko, ano kaya bukas nila? Diba, ano bang advice natin ng Panginoon na dapat lang natin alalahanin?
Di ba yung ano? Sabi ng Matthew 6:34, sufficient unto the day is the evil thereof. Sapat na yung alalahanin nyo sa maghapon, huwag nyo nang isama yung bukas. Huwag na nilang isama yung alalahanin nyo in the next 10 years, in the next 5 years, dahil hindi nyo alam kung may bukas pa kayo eh. Diba? Magagaranti ba ninyo na in the next 5 years ay buhay mo tayo? O kahit na yung bukas, may gagaranti ba ninyo na bukas, gising pa rin kayo? Kaya sabi ng Panginoon, yung mga worries ninyo sa maghapon, yun na lang pala yung delay ninyo. Matthew 6:34, sufficient unto the day is the evil thereof. Kung ano yung mga problema nyo, alalahanin sa buong maghapon, yan lang muna ang fokusan ninyo. Pero yung mga worries ninyo bukas, huwag ninyo hayaan, hindi ba ipatulugin yan? Because God holds tomorrow. Sabi nga ng awit, di ba? I don't know about tomorrow, but I know who holds my hand. Hindi ko nga alam ng tomorrow, pero alam ko na kasi nang galing doon. Alam niya yung lahat eh, but the future alam na niya eh. Diba? Hindi man niya alam ang ginagawa niya, correct? Kung baga sa ama, may bit-bit kang anak, hindi alam ng bata kung ano mga dadaanan nila mag-ama, di ba? Pero di ba sapat na dahil na may kumpiyansa yung anak na at least alam niya tatay yung may bit-bit sa kanya. Di ba? Meron ba siyang dapat ialalahanin pa? Hindi ba alam ng tatay na yung ginagawa niya? Bagaman minsan, siguro sa paglalakad, makabadalan sa mga gilid-gilid ng mundo, pero ang bata, meron tiwala na, no? Pagka mahirap ang mga trek, makabuhatin ako ng tatay ko. Diba? Alam ka naman, pabayaan ng tatay mo. Diba? Yun po ang minsan, nakakalimutan natin. Bagaman hindi natin alam ang bukas, pero merong siguradong bagay. Ang siguradong bagay, alam ng Diyos kung anong oras bukas. Dahil ng galing na Diyos. Nakahawak sa ating mga. Pero marami sa Kristiyano, ano? Minsan hindi pinapatulog, correct? Pag hindi ka pinapatulog ng mga worries, hindi mo na-enjoy ang pinangakong rest. Hindi mo na-enjoy yung pinangakong rest ng Panginoon. Because of what? Because of unbelief. Yan ang sinasabi ng si Paul. Wala nang lupang pangako na pasok na ninyo. Pero meron pang rest na maaaring hindi ma-enjoy ng mga Kristiyano ngayon. Sa ganun din dahilan. Anong dahilan? Unbelief. Yan yung rest ng mga Kristiyano ngayon. Hindi po langit ang tinutukoy yan. Yung ngayon, sa lupa, araw na sa lupa ang Kristiyano. Paano makakamta niya yung rest na yan? Ano bang kabaliktaran ng unbelief? Ba't hindi sila nakapasok? Because of unbelief. Ano palang way para ma-enjoy yung rest? Ang kailangan mo ay belief. Yung kabaliktaran ng unbelief. Ano yung belief? Tiwala sa mga pangako ng Panginoon. Sabi niya, I will never leave thee nor forsake. Saan mo kita dalhin? Alam ko ano ginagawa ko. Alam ko kung saan kita dalhin. Sabi niya, all things work together for you. Alam niyo ginagawa. Hindi ko makakaroon. So kapag ka nare-realize natin parati ayun, babalik na naman ang peace of God. At yung peace of God, bumabalik, nawawala, bumabalik, nawawala. Kapag ka naalala mo yung mga pangako, nagpapahingkasan ako, ay ito na naman yung peace of God. Pag nalilimutan mo na naman, nawawala naman, abala ka na naman, bagabag ka naman. Ngayon, pagka na-apply na natin sa buhay natin yung kapayapaan na yan, kapatid, yun ang sinasabi ni Paul sa Romans na live peaceably with all men. Mamuhay na tayo ng may kapayapaan, nakasama ng ibang tao. Live peaceably with all men. Yung pang isang kasabihan na napakaganda be easy to live with. Be easy to live with. Live peaceably with all men. Mamuhay tayo na may kapayapaan sa gitna ng mga tao. So, yan po ang manawagan sa atin ng Panginoon. So, sa yung ating master, sa ating rabbi, at ang kanyang prinsipyo na nais sa pamuhay po natin. Naman mahirap, pero kasi, bakit mahirap? Hindi natin natural yan di ba? Ano yung natural natin? Ang natural natin is to return evil for evil Yan na yung dating buhay natin Yan na tayo nasanay Pero kaso ka lang sabi ng Paul, tayo mga nabaptize,
you ought to walk in the newness of life. Iba na yung way of life natin ngayon. Iba na yung prinsipyo natin. If any man be in Christ, he is a new creature. Bagong nilalang ka na, bagong paglakad, bagong lifestyle, bagong nakaprinsipyo ng buhay. Huwag na yung dati, past na yun eh. Yung dating way of life natin, dating mga prinsipyo ng buhay natin, yung dating kalikasan natin, dating natin, iwanan na yun. Ano yung bago na nilagay ng Panginoon, yun na yung pamuhay natin. And it will be good for us pag na-apply po natin. Okay? Pag dito kayo, at ginhan po natin si Brother Diego. Salamat po Lord sa pagkakalita na pagkakalita ng pagkakalita. Amen. Maraming po. Amen.